Hi everyone! Sa videong ito, talakayin natin kung paano mag-determine ng vertex, focus, directrix, LR, end of latus rectum, axis of symmetry of a parabola. Okay? So parabola na kung saan ang vertex ay origin or 0, 0 ang kanyang ordered pair. So sa madaling salita, ang format ng equation natin ay x squared is equal to 4cy, x squared is equal to negative 4cy, y squared is equal to 4cx, y squared is equal to negative 4cx. Okay, tandaan, kapag wala kang makitang value ng hk, okay, wala kang makita dun sa equation, okay, kasi nakaganitong format, automatic ang vertex mo ay 0, 0. Kasi nga, wala kang makitang value ng hk. So, ang value ng hk mo agad kasi doon ay 0, 0, kaya nakaganitong format siya. At 0, 0 ang kanyang magiging vertex. Okay, tandaan, ito opens upward, ito opens downward, ito opens to the right, ito naman ay opens to the left. Ito lang yung tatandaan dyan. X squared, it's either open upward or downward. Kapag positive to, opens upward. Pag negative naman, opens downward. Kapag y squared, opens to the right or left lang yan. Pag positive, opens to the right. Pag negative naman, opens to the left siya. Okay? So, ganun lang kasimple tandaan yung equations natin. Okay. So, let's determine the vertex, focus, directrix, LR, or the length of latus rectum, end of latus rectum, and axis of symmetry of this parabola. So, this is example number 3. So, pwede niyong panoorin yung example number 1, example number 2 na na-upload na bago ito. So, y squared is equal to 12x. Okay? Tingin mo pa lang, ang vertex agad dapat niyan ay 0, 0. Okay? Kasi wala kang HK na makita. Automatic 0, 0 ang HK natin dito. Next, focus. Ay de, bago itong part na to, alamin mo muna yung opening ng graph natin. The graph of the function opens to the right. Okay, bakit opens to the right? Kasi y squared is equal to positive. So, yung sinabi ko kanina, y squared is equal to positive x. Okay, opens to the right yan. So, dito ang graph natin mamaya, okay? So, dapat meron ka nang palatandaan na opens to the right siya. So, nandito ang focus, nandito ang directrix sa kanyang kaliwa. Okay. Since we identify already the vertex, so nandito ang vertex natin sa 0, 0, opens to the right yan. Kung opens to the right, nandito lang din yung focus niyan. Paano natin madedetermine yung focus? Gamit dito. Okay? Yung part na yan, that is our 4C. Okay? 4C. 4C in this equation is equivalent to 12. Okay? So, divide both side by 4. The value of C is 3. Okay? Ano yung 3 na yan? That 3 unit is the distance from vertex to focus. Yan din ang distance ng vertex to directrix. Okay. So, directrix natin. So, 3 units. Okay? 3. C is 3. So, dito, ang vertex natin, dahil opens to the right, from the vertex 0, 0, 3 units ang distance ng focus natin dito. Focus, 1, 2, 3. So, nandito dapat ang ating focus. Okay? So, focus ay nandito. Ayan ang focus natin. That is 3 units distance from the vertex. Dahil yun yung na-compute natin dun sa galing sa 4C. So, C is equal to 3. So, okay? 3 units din ang distance ng directrix natin mula dito. So, nasa kaliwa naman siya. Di ba? So, kung opens to the right, ang parabola natin, nandito ang kanyang directrix. So, 3 units din ang layo nun. 1, 2, 3. So, nandito dapat ang ating
directrix. Okay, so that is our directrix. So ano yung anong ordered pair nito at ano yung pangalan ng equation ng line na to? Pangalan ng equation ng line na to. So ito muna tayo. Ang focus na to, anong ordered pair yan? That is 3, 0. Okay? 3, 0. Ang directrix naman natin, dahil nakatayo, that is x equals negative 3. So, our directrix is x is equal to negative 3. Tandaan, kapag nakatayo yung line, x equals. Pag nakahiga, y equals naman. So, next, LR. Yung length ng LR or latus rectum, dito lang makikita sa equation mismo. Gaano ba kahaba? Okay? So, ito, that is 12. So, ang haba ng LR natin ay 12. O, ganun lang siya kasimple. Ang tanong, ano yung endpoints ng LR natin? Tandaan, ito ay ating parabola, nandito ang ating latus rectum. Palaging dadaan sa focus. Okay? Focus yan lagi. Kumbaga, parallel siya dito. Kung nakatayo yung directrix natin, nakatayo rin yung latus rectum dito. Yun nga lang, dadaan siya sa focus. Okay. So, dahil 12 ito, LR natin, latus rectum, i-divide natin yan sa 2. 12 divided by 2, that is 6. 6 units sa taas ni focus, 6 units din sa baba ni focus. So, madaling salita dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nandyan dapat yung isang point natin. Dito din sa baba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nandito rin yung isang endpoint natin. So, para yung kabuuan na to ay 12. So, this is our latus rectum. Okay? So, ano yung endpoint ng latus rectum natin? So, ito sa taas, that is 3, 3, 6. O, mauuna palagi yung x-coordinate. So, that is 3, 6. Okay? So, itong nasa baba naman, mauna mong tumingin muna sa x, no? Sa x-axis, 3. Bago kay y na negative 6. So, 3, negative 6. So, yan yung end of latus rectum. Huwag kakalimutan, palaging tumingin kay x-coordinate bago kay y-coordinate. Then, pwede na nating i-graph yung parabola. So, ang curve natin ay ito. Okay? So, yan yung graph natin. So, ano na yung magiging axis of symmetry natin? So, ito yung axis of symmetry natin. Dadaan sa vertex, dadaan sa focus. Ito ang axis of symmetry. Okay? So, therefore, that is y is equal to 0. Tandaan, kapag nakahiga ang line, y equals. So, 0 yan kasi 0 to, di ba? O di y equals to 0. Yan yung magiging axis of symmetry natin. So, ganun lang siya kasimple para i-graph yung parabola at ganun din kasimple para ma-determine ang vertex, focus, directrix, latus rectum, end of the latus rectum, and axis of symmetry. So, I hope you learned something. Please like, share, and subscribe to my channel. God bless to everyone.